Dear FM Radio, ako nga pala si Andy mula sa Bulacan. Matagal na kaming kasal ng asawa ko na si Greg at sa totoo lang, ang makasama siya araw-araw ang pinakamagandang regalo ng Panginoon sa buhay ko. Kahit pa hindi na kami biniyayaan pa ng anak. Oh, Greg, asan ba si Andy? Ang sarap naman nitong Kakain pagkain na ito. Masarap pa man din ang pagkakaluto ko nito. Di ba ni-request yung dalawang mag-asawa ito? Tay, nandun po sa taas si Andy. Ay, anong ginagawa naman sa itaas? Hindi ko po alam. Sabi niya po kasi may magbibihis daw po. Kanina pa nga po yun hinihintay. Mahal! 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 Teka! Baba na, kakain na tayo. Kanina ka pa hinihintay ni nanay at tatay. Andy! Oy, Andy! Bumaba ka na dyan! Bumaba ka na dito, napapaligirin ang kanan namin. Ano ba naman yan, sayang. mahal? Hindi. Ang mga sinasabi mo, baka may pinagdadaanan yung tao. Hoy! Hindi. Ikaw, Greg! Baka kung anong ginagawa mo sa anak ko, ha? Ma, wala naman po. Okay Subukan mo lang talaga. Oo, subukan mo lang, Greg. Dahil kung di, yayakapin ka namin sa liig mo. Oo, baka namimiss mong may kayakap sa leeg. Ma, pa, hindi naman po. Mahal na mahal ko po yung anak nyo. Alam nyo naman po na simulat sa pulpa naman po, di ba? Nung nililigaw pa lang po ko sa anak nyo. Talagang pinatunayan ko po na mahal ko siya. Ay, nandun na nga tayo. Siguraduhin mo lang yan, iho. Dahil talaga sinasabi ko sa'yo, kahit anong mangyari talagang hindi ka namin pakakawalan. Hindi ko at kagalin na nagyayakap ko sa liig mo. Ano ba yung pinag-uusapan ninyo? Hindi, wala, iha. Kumain ka na. Ay, nakahatag na yung paborito mong kare-kare. Ano nangyayari sa'yo? Mahal, okay ka lang? Pasensya na po. Mahal kasi hindi pa ako mapalagay kanina eh. Tsaka, okay ka lang ba? Masama ba pakiramdam mo? Parang namumutla ka. maya't maya kasi ako pumupunta sa CR. Okay ka lang ba? Anong kailangan mong gamot? Ano mo nararamdaman mo? Eto, may gusto akong ipakita sa inyo. Naku, sakto. Nandito ka na rin, pa. Ano ba yun, iha? Bakit? Mahal, Greg. May dapat ba kami malaman, anak? Eto, Ano yan? Ano to? buntis ako! Ako ang nagulat, iha! Pa, ang OA mo naman. Talaga? Mahal, buntis ka? Oo, buntis ako, mahal. Akala ko hindi na tayo magkakaanak. Magiging tatay na ako! Magiging tatay na ako! Magiging lola na ako! Magiging lolo na ako! Kapag ang apo ko ay babae, ang pangalan ko dyan, Nini! Nini? Babae? Nini, Hindi. babae. Hindi. Alam mo, honey, sa tingin ko'y magiging lalaki ang apo natin. Ang Bakit? ipapangalan natin yan ay diabetiko. Ay, hindi, panigurado ako. Kaganda ng anak natin. Kapag ganyan, patingin nga ako ng kilikil mo, anak. Ay, ayan. Maputi. Ibig sabihin, babae yan. Hindi, huwag ka nagpapaniwala yan. Tingnan mo yung hugis yung tiyan niya. Patusok, ibig sabihin niya lalaki. Wala pa nga. Grabe ka naman, wala pa nga yung tiyan ng anak mo. Parang aso o nagdiretso. Ay, nako, hindi ganyan ang mga basihan. Alam mo, pag meron papatingin ako ng batok mo, anak. Babae. Makinis. Dati nga, di ba? Ikaw din. Dati naman, parang yung kilikilin mo, liliig mo, parang may lupa. Hindi naman lumabas ay babae. Ikaw ha, magunos dili ka. Ma, Hindi totoo yung mga sinasabi mo. Basta. Oy, mama! Papa, saglit! Ay, pasensya ka na, Greg, Andy. Pasensya na, Andy. Okay lang yan. Excite lang naman kayo eh. Pero, alam nyo, ako po, kung ako tatanungin, kay babae o lalaki ang mahalaga. Magkakaanak na tayo, Greg. Mahal, congratulations. Congratulations, mahal. Pa, let's celebrate. I love you. I love you, mahal. Excited na kami magkaroon ng apo. Ay, excited na ako. Mahal ko kayo. Alika na. Kaya na tayo. Akala ko noon, kapag biniyayaan kayo ng Panginoon ng isang anghel, ay mas titibay ang inyong relasyon. Na parehong may magandang pagbabago sa inyong dalawa dahil may responsibilidad na kayo. Akala ko, dito na magsisimula ang sayang walang katumbas.
Malas sa buhay to. Mahal? Okay ka lang ba? Ay, mahal, may dapat kang malaman eh. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit parang hindi ka naman okay? Nawalan ako ng trabaho. Ano ka mo? Nawalan ako ng trabaho. Nagsara yung kumpanya na pinapasukan ko dahil nalugi eh. Ay, hindi ko alam tuloy ngayon. Anong gagawin ko? Mahal, teka lang ha. Alam mo, okay lang yan. Di bale, magpahinga ka na lang muna. Alam mo, naniniwala ako na dahil paparating na si baby, magkakaroon ka pa ng mas maraming blessing. Kailangan mo lang magpahinga. Walang problema yan. Andito na kami ni baby. Saglit. Andy, saglit. Nape-pressure ako eh. Wag mong ikasangkapan yung anak natin para sabihin mo na maggawin kong inspirasyon. Hindi mo naintindihan yung nararamdaman ko eh. Ibang pressure yung tumatakbo sa isip ko, sa puso ko dahil wala akong trabaho. Alam mo na hindi ako sanay na walang ginagawa. Hindi ako sanay na walang pinagkakakitaan. First time ko mawala ng trabaho. Mahal, naiintindihan ko ha kung bakit ka nagkakaganyan. Siguro dala na rin kasi ng maraming syempre mga gastusin. Pero okay lang yan. Pagtulungan na lang muna natin. Ang mahalaga, okay ka. At okay naman kami ni baby. Huwag ka mag-alala. Siya mahal, ipaghahanda na lang kita ng pagkain. Ano bang gusto mo? Kahit ano. Hayaan mo muna ako manahimik. Sige, dyan ka na lang muna ha. At doon muna ako sa kusina at magluluto dahil gutom na kasi ako eh. Sige na. Salamat. Shot, puno. Sige nang. Mag-shot ka lang ng mga shot, Ma'am Bidol. Ang sarap nung dala-dala mong Banayad whiskey. Siyempre, alam mo naman, Andy. Greg, ako'y nahihiya sa'yo eh. Kaya talagang sabi ko dito kay Babaji, magdadala ako ng Banayad whiskey. Hiya ako eh. Alam mo, Meng, talagang ako, gustong-gusto kita kainuman sa gato si Greg. Kasi talagang magagalante kayo, Meng. Bago tayo mag-inom, mantakin ninyo, pinagkain nyo kami na sa tamuka na pagkain, Meng. Gutom na gutom ako, Meng. Wow. Ako, anong ginagawa ko dito ha? Alam mo, Meng, kanina kapag kasi may tama, kaya hindi mo na alam kung anong ginagawa mo. Pero, Greg, congratulations sa'yo, Meng. Kaya magkakaanak ka na. Alam nyo, huwag na muna natin pag-usapan yan ha. Kasi hindi ako komportable eh. Tsaka, huwag kayong maingay ha. Medyo parang nape-pressure ako eh. Bakit, Meng? Nape-pressure ako, magkakaanak na ako. Tapos wala pa akong trabaho. Alam mo wag kang mag-alala, Greg. Kapag gabi nakapanagpo na mga kakilala na meron nag-offer na opening na may trabaho, kami nang bahala sa'yo. Sasabihan ka kagad namin ito ni Meng. Di ba, Meng? Oh, Meng! Huwag ka mag-alala kasi hindi ka pwede magutom kasi mahirap naman, Meng! Magutom ka! Parehas tayo na gutom na ako, Meng! Salamat, Meng ha. Mang Pedol, Babaji. Pressure talaga. Hindi ako sanay na Mahal? Wala akong trabaho. Mahal, Greg! Halika na parang napapasobra na yung pag-inom mo. Halika na, magpahinga ka na. Miana, nakikita mo, hindi pa kami tapos uminom? Pasensya na ho, Mang Pidol. Walang ano man. Babaji, kailangan na po kasing magpahinga ni Greg. Naantok na rin po kasi ako hindi naman po kasi ako mapakali kapag nasa labas pa po kasi si Greg. Greg! Halika na. Greg, magtayo ka na, kami na mag-ubos ito. Inahanap ka ng asawa mo. Saglit. Mga pare, pasensya na kayo ha. Saglit lang. Andy, nakikita mo, nagiinuman pa kami ng mga barkada ko. Parang wala ka namang respeto eh. Parang minamalit mo ba ako sa harapan nitong mga tropa ko?
Hindi naman sa ganon. Kako kasi Greg, gabi na kasi 11 p.m. na. Alas 11 pa lang naman wala naman akong trabaho Di mo muna akong uminom. Lasing na lasing ka na. Kaya, Alam kong ginagawa. magpahinga ka na. Alam kong ginagawa ko, Andy. Hayaan mo muna ako. Kung gusto mo matulog, mauna ka na. Hayaan mo ako dito. Saglit lang ha. Kami na muna ang aalis. Babaji, alika dito. Meng, halika na. Meng! Nag-aaway sila, Meng! Baka madumalak ang dugo, Meng! Huwag ka na maingay. Halika na dito. Pare, balikan ko kayo. Saglit lang. Ano ba naman, Andy? Wala kang respeto sa akin. Kalalaki kong tao, sinusundo mo ako dito. Hindi ka ba naiiya? Ha? Hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo? Lasing na lasing ka na, Greg. Uy! Andy! Anong ikakahiya ako? Ngayon lang ako uminom. Sabi ko sa'yo may pinagdadaanan ako at alam mo wala akong trabaho. Ito lang yung pwede kong maging libangan sa ngayon. Hindi mo ba ako naiintindihan? Ha? Tapos susunduin mo ako sa harap ng mga barkada ko. Nakakahiya! Greg, parang sumusobra ka na yata. Ikaw ang sumusobra dahil hindi mo ako naiintindihan. Ang iniisip mo na yung sarili mo. Yung anak mo! Teka. Anak ko? Anak ko lang? Hindi ba anak mo din? Teka nga, simula nung nawalan ka ng trabaho, biglang nagbago ka naman yata. Imbes na ako yung alalahanin mo, alagaan mo, intindihin mo, ba't parang baliktad, Greg? Parang baliktad? Bakit? Kailan ba ako nagkulang sa'yo? Aba, Ha? Kailan ako din ba ako nagkulang sa'yo? Ngayon, nagkukulang ka na dahil hindi mo ko naiintindihan. No may trabaho ko, ang galing-galing mo, ang husay-husay mo. Ngayon, na wala akong pakinabang, ito yung pinaparamdam mo sa akin? Ha? Anong pinaparamdam? Pinaparamdam mo sa akin na minamanduan mo ko, inuutusan mo ko, dinidikta mo ko na dapat kong gawin! Teka nga lang, Greg. Parang hindi ko na yata kaya yung mga sinasabi mo. Parang ang OA mo na. OA kung OA. Talagang ganun. Alam mo, sige, kung gusto mo magpakalasing, ubusin mo yung alak na yan, ha? Huwag na huwag kang uuwi sa bahay nang hindi mo na uubos yan. Hindi talaga Bahala ako ka uwi. na dyan! Hindi talaga ako uwi! May pa-walk out ka pa. Sige! Yan ang gusto mo! Gawin mo! Buisit ka! Greg, parang ginabi ka naman yata. Mahal, naghanap ako ng trabaho Wala, alat Naghanap ka ng trabaho na inabot ka ng hating gabi. Siyempre buong araw ko naghahanap Ano ba? Teka. Parang amoy alak ka pa. Alak? Di baka hininga ko lang to Hindi pa ako kumakain Baka akala mo ng alak. Ano bang makakain? Hindi pa nga ako makain buong araw dahil buong araw ko naghahanap. Sa tingin mo ba trabaho. kumain na ako? Hindi ka nga nag-text sa akin, nag-chat, nag-update kung nasan ka na, kung anong kalagayan mo, kung buhay ka pa ba, kung nasan ka na. Alam mo yun, simple lang yung gagawin mo, i-update mo kung talagang totoong naghahanap ka ng trabaho. Naghahanap naman talaga ako ng trabaho Talaga ba, Greg? Teka nga, parang may gusto kang sabihin. Totoo bang naghanap ka ng trabaho o naghanap ka ng kalinga ng iba? Anong pinagsasabi mo, Andy? Alam mong wala akong trabaho? Alam mo yung pinagdadaanan ko? Pag-iisipan mo ba ako ng ganyan? Alam kong pinagdadaanan mo, Greg. Pero ikaw ba? Ni minsan sumagi ba sa isip mo kung anong pinagdadaanan ko? Sige, heto na lang. Total, ayaw mo naman umamin. Eto. Ayan. Yan yung mga pinadalang picture sa akin. Ano to? Sumagi lang yung labi mo sa labi ng babae? Ang galing mo, Greg. Wala ka na nga trabaho. Nakuha mo pa mang babae. Nakuha mo pang mag-inom. Magbulakbol. Na parang iniisip mo, ikaw lang? Ikaw lang lagi yung dapat tama. Ikaw lang yung dapat inaalala, iniintindi. Paano naman ako? Greg, dalawa na kami, Greg, ng anak mo. Imbis na maging okay tayo, binibigyan mo ako ng stress
Nagbago ka na simula nung nawalan ka ng trabaho! Sige, Andy. Tatapatin kita. Bukod sa nagbago ako dahil sa nawalan ako ng trabaho, oo! Aaminin ko, nagbago ako simula nung nagbuntis ka. Bakit? Nagbago ka rin eh. Dahil hindi ako sanay na may iba tayong kasama. Nagbago ka, hindi pa nga lumalabas yan eh. Nandiyan pa lang ganyan na kagad ang ugali mo. Naging nagger ka, naging palaisip ka, lahat na lang ng pagdududa binibigay mo sa akin. Hindi ako sanay na meron tayo kasamang iba. Sanay ako na tayong dalawa lang! Bakit hindi natin gawa ng paraan? Naisip mo ba? Nako, bakit ako nagkakaganito? Mas maganda siguro, Andy. Ipaampo mo na lang yan. Greg? Greg, okay ka lang? Naririnig mo ba yung mga sinasabi mo? Ipapaampon? Itong magiging anak natin? Bakit? Ayaw mo ba ng responsibilidad? Pwes, kung ayaw mo, madali lang naman akong kausap eh. Palalakihin ko tong anak ko. Pero ikaw, wag mo akong didiktahan ko ano yung gagawin ko. Dahil hindi naman ikaw ang nagdadala nito. Ako! At saka, teka lang kung iniisip mo na parang may pagkukulang ako sa'yo, hindi ba parang baliktad? Ikaw yung nagkaroon ng pagkukulang sa akin. Dahil simula nung nagbuntis ako, parang hindi ka na masaya. Parang yung Greg na maalaga, maintindihin, maunawain. Nagbago. Eh di ba dapat ang lalaki, siya yung haligi ng tahanan? Bakit parang ngayon, takot ka na? Takot ka nang maging tatay. Gusto mo tayong dalawa lang. Eh di sana, hindi ka nag-anak. Eh di sana hindi ka bumuo ng pamilya. Bakit, Andy? Ginusto ko ba? Ginusto ko ba na may mabuo? Di ba ikaw lang naman may gusto niyan? Sinabihan na kita na ayaw ko muna mag-anak. Gusto ko muna tuparin yung mga pangarap natin. 4 na taon na tayong magkasal. Pero ano, pinakinggan mo ba ako? Ang gusto mo agad magbuo ng pamilya. Wow. Ako pa ngayon. Ako pa ngayon. So ano, kasalanan ko? Ha? Kasalanan ko ba? Pues, Greg, kung ganyan ka, malaya ka na. Pinapalayan na kita. Gawin mo kung anong gusto mo. Magbulakbul ka, magtropa ka, mag-inom ka, magwalwal ka, mambabae ka, wala na akong pakialam! Ako na ang bubuhay sa sarili ko. Ako na bubuhay sa magiging anak natin. Sa una ka lang magaling. Walang yaka. Andy! 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 Walang niyang buhay to. May sentimiento. Hindi man lang ako napakinggan. Kasalanan ko pa. Ano ba naman buhay to? Hindi ko naman ginusto to. Ano ba ginawa ko? Ano ba ginawa ko? Sinira ko sarili ko. Sinira ko ng pamilya ko. Tunog! Number 1! Ba't parang naiiyak ka pa din, Kiko Kalikot, sa istorya? Hindi ka na si Greg ha, ikaw na si Kiko Kalikot ngayon. Hindi ko mabitawan ang karakter. Ang bigat! Inyong napakinggan ang kwento ni Andy sa Ang Drama Mo Live! Ano yun? Hindi ko rin. Mali. Sorry. Ayan. Grabe mga ka-vibes, inyong narinig ang mabigat na kwento ng buhay mag-asawa na si Andy at si Greg. Grabe naman. Ang bigat. Dumadating pala sa point ng buhay yung ilang mga mag-asawa gaya nito ni Greg at Andy na nasanay na silang dalawa lang yung lalaki. Lalaki ay hindi pa ganun ka-ready sa pagpapamilya o sa pagkakaroon ng anak. Na lumabas pa sa bibig niya na ipaampon na lang daw dahil mas gugustuhin niya pa na kesa magkaroon sila ng anak, sila lang dalawa at ipaampon na lang yung dinadala ng asawa niya. Grabe naman bunganga mo, Greg.
I know. Matindi. Ikaw ba, Kim Churvan? Diba nung- Hindi ka pa man, Oo. Wala pa ako sa ganon. wala ka pa sa ganong Oo. level o disposition sa buhay. Kung sa'yo yung mangyari yung nangyari kay Andy, ano yung pwede mong maging reaction? Naman sana, Gusto lang naming no? malaman. Pero alam mo kung ako, 'di ba, nung binabasa pa lang natin tong istorya ni Andy, galit na agad ako sa Oo nga lalaki. minumura mo nga ako eh. Damay pa ako. Hindi Chares. kasi parang alam mo 'yun, wala siyang ganon. Wala siyang Basta yun. wala siyang egg yolk. Oo. Alam mo yun, yung mga kalalakihan, yes, oo, may mga pangangailangan kayo na hindi ko maintindihan ano ba yung pangangailangan ninyo na kailangan hanapin nyo pa sa iba kapag hindi lang kayo na ganon. Hindi lang kayo na kulbit. Big word! Totoo yan ha, mga Easy. kabaysa. Naiinis ako kasi parang alam mo yun, gusto mo palang magkaroon ng asawa eh. Eh di sana una pala sinabi mo na ayaw mo magka-baby, ayaw mo bumuo na pamilya. Ano ba pamilya sa'yo? Nanay, tatay lang, walang anak, di ba? Or gusto nyo kayong dalawa lang, mag-ampun lang kayo or maging fur mom or fur dad. Alam mo, dapat una pa lang dapat clear sa kanilang dalawa kung ano ba yung gusto nyo. Kung mangyari diba? sa'yo to, yung nangyari kay Andy, gagawin mo rin ba yung naging reaksyon ni Andy na iniwan niya na lang yung asawa niya si Greg tapos oo naman. bubuhayin niya na mag-isa yung anak niya? Oo naman, bakit ko pa ipagsisiksikan ang sarili ko sa isang tao na sarado ng isip, Ooh. na ayaw ng responsibilidad, 'di ba? May mga tayo, may mga ganun tayo sa buhay, 'di ba? May mga responsibilidad tayo, keso alam ba 'yon na nanay tatay ka na, Oo. ano ka ba bilang anak, o ano man breadwinner ka man sa buhay, Oo. 'di ba? May mga responsibilidad 'yan, iba-iba eh. Pero dapat ikaw na sinabi niya doon na di ko naman ginusto to. Sira ulo ka ba? Ano yun, na-aksidente lang yung ano mo sa anes niya? Kung diba? bitawan niya yung mga ganun salita, yung mga salita niya, parang no? wala lang. Parang wala lang, parang hindi mo nagustuhan. Oo. Hindi, diba? tsaka parang wala silang sense of kayo- responsibility. Oo. Na ano ba to? Parang alagang hayop lang. Eh, yung alagang hayop nga Na eh. ipapaampun mo? Di ba? Hirap na hirap ang tao na ipaampon o ipamigay sa iba. Correct. Tapos ikaw, parang sarili mong dugot laman, ganun-ganun lang ang gusto mong gawin. Ipapaampon dahil ayaw mo ng kasama. Oo. Eh, kung di ka pa naman! Oh, yun. Nagagalit na si Kiko Kalikot. Pero alam mo ha, totoo yun. Kung ako ang nasa posisyon ni Andy, hindi mo na ako kailangan pag-isipan pa eh. Yung isa, dalawa, tatlo, pagbigyan siya ng chances. Oo, run away agad. Ayoko na. Ay, kahit kasal kayo? Kahit kasal. Oo. Wala na. Aanin mo pa yung kasal kung hindi nyo na mahal ang isa't isa. Uy! Ala! Yung babae na lang nagmahal eh. Uy! Yung lalaki gusto makasarili. Oh, Alam mo, yan yung number 1 na ayoko. Yung lalaki makasarili. Ay, Diba? ramdam na ramdam mo yung istorya kayo na. Hindi, grabe kasi yung pinagdaanan ng babae, di ba? Oo, Nag-internalize tayo kanina. Eh, paano kung yun ka nga, di ba? Oo, Ikaw! Ay, ba't ako? Paano naman kung ikaw? Nadamay na naman yung sibilyan. Hindi, kung ikaw, Oo. si Greg, Oo. anong gagawin mo? Teka lang, mag-internalize lang ako. Ayan. Para ka naman si Majin Buu dyan. Sterilize. Anong sterilize? Sterilize milk. Ako? Ano tanong mo? Paano naman kung ikaw ang Greg Kung ako si Greg? sa totoong buhay? Ay, di ko gagawin yun! Paano nga kung ikaw nawala ka na rin sa wisyo na parang naisip mo na? Pero kasi kahit sa imagination, hindi ko siya gagawin eh. Hindi mo kayang gawin. Hindi ko kayang gawin Diba? yun eh. Eh ako pa man din mahilig. bakit may ganun? Ako pa man din mahilig ako sa mga bata. Oh, baliktad kayo. Teka lang, ba't ako mahilig sa mga bata? Ay, hindi. Mahilig ako sa mga sanggol. Ayan. Oh, hindi ako mahilig sa mga bata. Diyos ko. Iba pala. Bunganga mo, Kiko Kalikot ha. Hindi. Kaya ka ban sa Hoy! Bunganga! Raul ka, anong ban? Sa Raul. Mamaya may maniwala sa'yo. Isyuhan na naman ako. Anyways, Hindi, paano nga eh. Kahit naman ako, ayoko mag-isipasyon ni Andy eh. Pero ikaw, paano kung ikaw ay si Greg? Kung ako si Greg, hindi ko nga gagawin. Kasi kahit nga sa hinuha ko, sa imagination, hindi ko siya kayang magawa o maisip man lang. Kasi nga, ako masyado kong yung sense of smell ko, char. Yung basta yung puso ko kasi nasa pagpapamilya, nasa mga bata lalong-lalo na. Kumbaga may sense of responsibility Oh, ka. hindi ko naman sinabi na talagang sense of responsable ako kasi meron din naman akong lapses. Pero kasi hindi ko kayang gawin yon yung naging desisyon ni Greg na sabihin niya doon sa asawa niya, ipaampo mo na lang yan. No, hindi. Ako nga gusto kong makapulot ng bata eh. Kaysa naman sa kung saan mo ilagay yan, o di ba, dali mo ko saan, pamigay mo, akin na lang. Di ba, kahit hindi ko dugot laman yan. Pero ito na lang, anong gagawin mo after that? Siyempre, iniwan na ikaw ni Andy. Ayan, ni Greg. sige. Yun. Ano na lang ang resolution mo? It's time for me to think, di ba? Kailangan kong mag-isip.
Nasaan na ba ako ngayon ng punto ng buhay ko? Saan ako nagkamali? Ano ang dapat kong itama? Di ba? Kasi kung hindi ko ayusin ang buhay ko, mapapariwara ako. Okay ka na eh. Nakapag-asawa ka na. Nakabuo ka ng, mabubuo ng pamilya dahil magkakaanak ka na. Tapos sa isang iglap, dahil nagpadala ka sa pressure, nagpadala ka sa kung ano-anong problema dumadaan sa buhay mo, lalabas sa bibig mo yung mga salitang hindi naman dapat sinasabi, lalong-lalo na ng isang ganap na ama o isang asawa na ipaampun mo na lang dahil gusto ko tayong dalawa lang. Para ka palang Alam niyo mga ka-vibes itong pag-aasawa, hindi lang yung parang, gusto ko kasi gusto ko nang maging buhay dalaga at binata pa rin. Di ba may mga ganon? Ang pag-aasawa ho ay medyo mahirap. Kailangan mong pag-isipan ng mabuti. Hindi lang doble, triple at 100 times mong pag-iisipan. Kung gusto mo ba yan, di ba? Yung maging pumasok sa buhay mag-asawa. Di ba? Tsaka sa pag-aasawa, di ba? Hindi naman pwedeng basta-basta lang na mini mo. Oo, totoo. Hindi mo pwedeng asawahin yung taong may gusto sa'yo at hindi mo naman gusto. Di ba? Dahil ang habol mo lang ay anes. Hindi walang ganon. Walang ganon. Ang pag-aasawa, mga ka-vibes, alam nyo na yan, lalo-lalo na sa may mga asawa at may karelasyon na ngayon. Nagsisimula tayo sa mga pagjojowa-jowa, girlfriend, boyfriend. Dahil sa ganyan, kumukuha tayo ng inspirasyon. Correct. Kumbaga parang sa pagtatrabaho. Parang training. Di ba? Training ka pa lang. Ano tawag doon? Ano ba? Ano yun? Yung bago ka ma-regular, bago ka mag 6 months. Ayun. Yun na yun. For 6 months, diba, training ka. Kung parang ganyan din yung mga magjojowa, kinikilala muna, kinikilatis sa isa't isa. Yan, probationary. So parang probation yung relasyon nyo, di ba? Kinikilatis nyo kung ano yung strength and weaknesses ninyong dalawa. At kung tinitignan mo kung ito ba, swak ba to sa panlasa ko? Makakasundo ko ba siya? Correct. Siya ba yung gusto kong makasama habang buhay? At kung pumasa kayo sa isa't isa, hindi doon nahahantong kayo sa kasalan, di ba? Kaya ganun, dapat sa una pa lamang kinikilatis nyo na at inaalam nyo na kung ito ba talaga taong to ay para sa akin. Kasi mahirap yan kapag nakapagpakasal na kayo, tsaka lang kayo mag-iisip at magdi-decide na, ay, mali pala, ayoko pala nito. Wala nang bawian bawian yun. Wala nang rewind. Kinasal na kayo di ba? At syempre, yung nabuon nyo ng relasyon, yung mga pinagsamahan yung memories, good and bad, di ba, hindi matutumpasan yun. Sige, ikaw, naka-move on ka. Pero yung isa hindi. Kawawa naman. Correct. Napaka-selfish mo naman kung ganun. Di ba? Wag sana tayong ganun na Totoo. sarili lang natin ang iniisip natin. At kung ayaw na natin, iiwanan na lang natin yan na parang basura. Wag ganun, be. Wala ganun. Alam nyo, meron palang dito ayon sa aking nabasa, ayan, meron palang from 11 to 97% daw. 11? 11! From 11 to 97% daw ng mga kalalakihan nagbabago talaga kapag nagbubuntis ang asawa. Ibig sabihin, may tendency talaga na nagbabago talaga ang isang kalalakihan. At ang pagbabago na yan ay kasama dyan ang pambababae? Pagluloko? Ace, ito ang sabi sa research. Kaya pala. Ay! Hoy! Wala ko sinabi! Huli ka pero di ka kulong. Alam yon. Kiko Kalikot, Kumoo. Bunganga mo, ba't pangalang? Kiko Kalikot. Ayon sa pag-aaral. Ayon sa pag-aaral 11 to 97%. Ang tsansa na nagbabago ang kalalakihan kapag nagbubuntis ang partner nila. Ang partner o asawa. Yan pala ang rason kung bakit halos lahat sa kababaihan ay takot mabuntis. Kasi totoo naman. Ayan na. Ayan, diyan kayo magaling. O ito, sabi ni Will. Sabi niya, kaya, ayun, huli ka pero di ka kulong. Gusto niya ba makulong? Uy, pero ito di biro to, alam mo. Uy, tatawa-tawa na kami dito, pero seryoso usapan, ha? Seryoso to, mga ka-vibes, ha? Oo, ang relasyon, okay. May mga problema talaga at may mga pagkakataon na, di ba, tatawanan lang natin. Pero hindi pa pwede sabihin natin na, hindi, magdesisyon tayo kasi nakakatawa naman eh. Hindi ganun yun, ha? Hindi ganun yun, ha? Seryoso kami dito, ha? Seryoso yan. Seryoso, oo. Kayo talaga, maging responsable po tayo sa lahat ng bagay. Keso mag-asawa na kayo, mag-boyfriend, girlfriend pa lang, o kung ano mang karelasyon nyo o relasyon nyo, maging responsable kang tao, please lang. Yun lang yun, di ba? Tsaka isipin na lang natin, na kung sakali na dumating tayo sa point na fall out of love tayo sa asawa. Asawa na, ha, hindi pa jowa.
hindi na jowa, asawa na. Aba, isipin na lang natin kung ano yung mararamdaman ng nanay o tatay natin. Kung sa kanila mangyari yun. Correct. Ganon din sa mga kapatid natin. At ganon din sa mga anak natin. Di Kaya ba? wag ka magloloko. Kaya wag ka magloloko. Di ba? Wag kang magloloko, Kiko Kalikot, Ha? para hindi ka nahuhuli. Ba't ako? Hoy, kaloyal na to, be. Kala mo ba? Ay! Talaga? Kaloyal. Ay, di, pupunta ka na mamaya doon. Sa? Sa Montalban! Alam mo, Kiko Kalikot, ikaw na nagsabi, di ba? Hindi mapigilan ng mga anes ng kalalakihan. Hoy? Pero kung pwede ba, pigilan natin yan. Maging kontrolado ka. Ano yung sinasabi mo? Sinabi mo yan sa mga ano, Sa ano? pagka may mga istorya tayong mabibigat. Oo. Yung mga kalalakihan kasi hindi talaga mapigil. O sila, yun hindi ako kasama dun. Wow! Nanggaling sa sarili mong bunganga. Oh. I'm a changed man. Yung what? Oh. You're a changed man. I'm a Okay, changed man. sige. And I'm proud of it. Di ba? Okay. Your pride? I'm proud of it. Okay. Bungol. At ang tao nagbabago. At pag nagbago na, di ba, dapat ka maging proud. Yan. Kung dati kang loko-loko at marami kang kalokohan ginagawa sa buhay mo, lalong-lalo na kung lalaki ka, di ba? Maging proud ka sa sarili mo dahil nagbago ka at nalagpasan mo yun. Mahirap ka laban ng sarili, ha? Oo. Totoo Labanan mo yan. O, di ba? Gusto mo magkwento ako ng ako dati? Labanan natin yan. Labanan mo yan. Yung mga pasimpleng tingin-tingin kapag ano, may nakikita kayong Hoy! cocomelon. Ay, mga! Kayong mga ano. Bakit ganon? Ano? Mga kalalakihan. Ano? Kunting may nakita lang may gumaganong ganon. Bunga ka naman. Ito na baka judgment. Hindi naman lahat. We? Oh, hindi lahat. Nahuli kita no Hoy! nakaraan. Hoy! Oh. Ano? Sira ulo ka? Anong ako? Nahuli kita! Halos lahat ng mga kalalakihan, alam mo talaga. Sila Lahat ng mga... Uy, bakit sila lang lagi? Hindi, ganito yan. May topic Oh, ako sige. na may I-depends napanood. sa mga kalalakihan. Sige. Saglit, makinig kayo. May topic ako, ay may usapan ako na napanood na yung mga lalaki daw, sabi nila, ba't yung mga lalaki kapag Ayan, oh. kapag may dumadaan na ano, matambok, Makokomelon. makokomelon, yung mata talagang humahabol. Oo nga, di ba? bakit ba talaga? Daw? Ano nang naman yun? Siyempre, Oh. ano gusto nyo sa amin? Maging kabayo? May trapal yung mata? Di ba? Bakit Ano, nga? pero Ano hindi nga? naman kami interesado na para napapatingin lang. Di ba? Nature Pero nyo lang yun. pero ayaw namin na gagawin nyo ng mga karelasyon namin, partikular ng mga jowa o ng asawa. Di ba? Parang magkasama kami. Ayoko na magsusuot siya ng kita yung ano. Tignan mo! Ayoko ding fitted yung damit o yung pambaba. Di ba? Kasi alam ko na gagawin ng mga masasalubong na lalaki. Ayan, Mga ganun yan matang ang namin, di ba? Yan ang mali sa atin. Ano mali dun? I mean, di ba? Hindi, nagiging pinoprotektahan lang naman namin yung karelasyon namin. Sobrang protective nyo. Oh. Pero kayo rin naman, nag-anghanap nyo, mga ganon. Mga kita, ang anes. Halimbawa tayo, Oh. ganon, ayaw kitang magsusot ka ng kita yung ano mo. Ay, hindi. My body, my mind. O tingnan mo, makasarili din kayo eh. May body, may mind. Hay! Tinitingnan nga kayo, pinoprotektahan lang naman namin kayo sa mga tumitingin. Hoy, di ba? Hindi Tapos totoo pag yan. kayo magsusot, sasabihin mo, it's my Hindi. body, it's my mind. Huwag kayong maniwala kay Kiko Kalikot kasi isa po yan, ano. Huy, bunga ka mo. Di ba? Pero hoy, hindi ganun yun ha. Hindi po... Ang labo niyong kausap. Alam niyo kayong mga babae, double standard kayo. Oh, bakit? Sa totoo. O hindi naman lahat ha. Yung iba sa mga kababaihan, Maraming napaka-double nagka-comment, standard. hindi totoo yan, Kiko Kalikot. Magbasa tayo ng comment. Ayan o. Sabi ni Ano? Sabi ni Gloria Maghanap ka ng kakampi Michano, dyan, sige. sabi niya, ano to, ha-ha-ha, naghahaha lang. Si Bayat Ponce de Guzman, kaya pala, isda talaga nahuhuli sa bibig. Uy, pero hindi po dapat nang babastos dahil lang sa mga nasusuot ng mga kababaihan. Bawal naman talaga yun. Bawal naman talaga yun. Hello, Oo. nasa free country tayo. We can choose whatever it is. We can choose whatever we want to wear. Mga Oo. ganon, Pero diba? wag naman yung wala kang salawal, di ba? Dahil gusto mo lang. Ay, mahirap naman yun. Hindi naman ganon. Naglalakad Diba? ka sa kalsada, wala ka salawal. Huwag ganon. Yung something na ano naman, na hindi siya agaw atensyon, Alam na ko pero na. pwede kang hangaan. Di ba? Ilulugar mo din. Halimbawa, pupunta ka sa palengke. Di ba? Mag-pek ilulugar short mo. ka doon sa palengke. Ilulugar mo. So, Ilulugar sa palengke, naka-pek-pek short sa Mandaluyong. Ganon.
Labo niyong kausap. Ang labo nyo rin kausap. Pero anyways, mga ka-vibes, kung meron pa kayo mga... Alam nyo, wala talagang nananalo sa mga babae. Wala talaga. Walang natatalo sa babae. Walang nananalo sa babae. Hindi nga. nananalo ang lalaki sa mga Correct, babae. tama. Lagi Tama kaming yan. tama. Oh, kasi may tama kayo. Tawang-tawa sila Daniel Yap at saka si It's Me Dropper. Ang kauna-unahan pa lang nananalo na lalaki na laban sa babae Sino? ay yung aktor na Sino? Limutan ko talaga yung pangalan. Wala ka talagang maihaharap. Mag-research ka muna. Mga babae kasi puro marason, mga tuwiran. Kaya walang Kasi nga nananalo marami sa kaming mga evidences. yan ang hirap sa inyo Makikipagrelasyon kayo sa lalaki, tapos hahanapan nyo ng butas at ebidensya para masabi lang na tama kayo. Tama ba? Amen? Amen. Yeah. Isa lang mga masasabi ko sa mga ka-vibes natin from Metro and Mega Manila sa 102.3 Baguio, 97.5 Jensen. Sabi ni Mayad de Guzman, kaya wag kang magpapakita ng ebidensya sa mga babae. Sabi naman ni Altesa, the winner is kami mga babae. Ano ba Yay! yan? Marami kami! Di Ito, kayo na. sabi nga ni ni Will Rocks, kaya nga male mali. Mali. Kaya nga female Lagi na lang. Female, di mali. Tandaan ninyo, ang ano? babae ay hinugot sa tagiliran ng lalaki. Tama ba? Alam mo kung saan na tayo mapunta, no? Para hindi na tayo maligaw. Sige at magbaliktad ng mga damit natin, mga ka-vibes. Mamaya ulit na kung meron kayong mga comments, suggestions, opinion, at kung ano ba yung mga reaction nyo. Alam kong marami kayong sinasabi, lalo na sa mga kababaihan dyan. Sa likod ko. At pati yung mga kalalakihan. Sige, mamaya babasahin natin ulit yan. Sa ating pagbabalik. Dahil todo sa naman tayo. Anong oras na? 10:52 na. Ano to? Sige na, okay na yan, Noy! Maraming salamat po sa lahat ng ating mga ka-vibes na tumutok at nakinig sa ating drama mo live. Iyon. At magbabalik pa rin kami dahil hanggang alas 12 pa rin tayo magtutuloy-tuloy ng ating good vibe music at kwentuhan kasama ang 2K sa umaga. Ang 2K na pampasaya! DJ Kim Churva! DJ Kiko Calico! Na lagi nagpapala lang! Kung sa tingin mo ay mas angat ka sa iba, bakit hindi mo ituloy-tuloy? Nabubulol ka na. Bakit hindi mo ituloy-tuloy hanggang langit? Visit ka! Ang mga lalaki. Oo. Tama Ay, na! lalaki. Tama na! Ito ang 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Ka-Vibes! Ang oras. Ang oras. 10:52. Wala to, nasa time 15. Ay! Pinakikinggan dahil totoong tunog, number 1!